Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos maghain ng kandidatura itong si Quiboloy sa pagkasenador, tila yata mapapaaga ang pagpunta niya sa Senado kahit hindi pa nananalo. Kung bakit? Alamin po natin. Panoorin po muna natin itong balita para po maintindihan po ninyo ang aking sinasabi. Itutuloy na ang investigasyon kay Pastor Quiboloy. Nagbabalita at nagseserbisyo po doon si Ninong Robert. Robert, magandang hapon. At attorney, itinakda ng Senado pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa mga kaso na umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga kababaihan at kabataan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang kay Senate President Francis Escudero humingi na ng permiso sa kanya sa Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na gamitin ng plenaryo para sa investigasyon sa mga reklamo at kasong kinakaharap ni Quiboloy. Sabi ni Escudero, isasagawa ang pagdinig bago ang resumption o muling pagbubukas ng kanilang sesyon sa November 4. So sir, dun nga sa tanong niya, no, ano na yung, sana yung patungo yung investigation, yung direction? Parang tama pa ba na ituloy-tuloy pa? Or it's about time to terminate the investigation? Again, desisyon ni Senator Risa at bago nga itong si Jennifer o si Jessica o si Maslog, alam ko, huling hearing na yan, sabi niya. Pero bibigay ko pa rin sa kamay niya. Dahil nagsanga-sanga kasi, hindi din naman natin inaasahang magsasanga-sanga to ng ganito kalayo. Pero yung huling hinilang yan ng permiso ni Senator Risa na gamitin ng plenaryo para sa hearing, ay yung hearing na kaugnay kay Pastor Apollo Quiboloy. May date na sir kung kailan? Meron na. Pero may notice naman yan eh. At saka, busy ba kayo? Wala may gagawin kayo? Nandito lang naman yun. So, sir, before the resumption ng session, yung request, before the resumption ng session? Before. So, inaasahan dito si Quiboloy? Okay, hindi kayo pwede magbulakbol pa. Dito lang kayo. Yan po mga kabunyog, tama po ang inyong narinig. Muling bubuhayin ang pagdinig sa Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros laban dito kay Quiboloy sa kanyang mga kaso sa pag-aabuso ng mga kababaihan, human trafficking, at iba pa. Ano po ang masasabi po natin dito? Tila ata sira ang plano ngayon ni Quiboloy na tumakbo sa pagkasenador. At parang mapapaaga na ngayon ang pagpunta niya sa Senado, kahit hindi pa ito nananalo, hindi bilang senador, kundi isa sa hatulan at usigin ng mga senador, lalo na ni Risa Hontiveros. Sigurado gigisahin ito ng todo sa Senado, at ano naman kaya ang gagawin ng mga kakampi nitong mga senador? Lalo na si Bato, Padilla at Bongo, na kung saan sila yung mga kaibigan ni Quiboloy. Kung magkagayon man, nakampihan nila itong si Quiboloy, magiging bias sila at lalong babaho ang kanilang imahe sa mga tao. Lalo na si Bato at Bongo pwedeng maapektuhan ang kanilang kandidatura sa pagtakbo muli bilang mga senador. Anyway, subukan lang nilang ipagtanggol si Quiboloy, sigurado hindi na sila makakaulit pa bilang senador. Diba? At parang hindi lang sa Senado posibleng ipatawag itong si Quiboloy, dahil posible daw na ipatawag ito sa bansang Amerika or mag-grant yung extraditions na hinihiling ng Amerika para arestuhin itong si Quiboloy at dalhin sa kanilang bansa para harapin ang mga patong-patong na kaso niya doon sa bansang iyon. Paano ko po ito nasabi? May bago po kasing balita ngayon na isa daw sa kanyang alipores ang nagbulgar ng mga ginawa nilang krimen doon sa Amerika. At dito inamin niya ang lahat ng mga katarantaduhan nitong si Quiboloy, kaya posibleng mag-anunsyo ng extradition ang Amerika dito kay Quiboloy. Para po sa iba pang detalye ng balitang ito, let's watch this. Umamin ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy sa kasong trafficking sa Amerika sa pagpapatakbo sa marriage fraud scheme. Kaugnay ito ng paghain ng guilty plea ng administrador ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas sa kaso. Ayon sa US court records, inamin ni Duenas na nagkasundo silang mag-organisa ng pekeng kasal mula 2015 hanggang 2020 para maging US citizen ang mga miyembro ng KOJC at malusutan ang immigration laws. Wala pang inanunsyong petsa sa sintensya ni Duenas pero posible itong makulong ng hanggang 5 taon. Isa si Duenas sa mga naaresto ng US Federal Bureau of Investigation o FBI noong 2020. Nahaharap din si Duenas at Quiboloy sa mga kasong sex trafficking, money laundering at bulk cash smuggling sa Estados Unidos. Ano naman ang masasabi dito ni Senadora Risa Hontiveros sa bagong kaso ni Quiboloy sa Amerika? Halina't panoorin po natin ang mga sinabi niya.
na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto, pwede kong basahin. No? Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsyensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan. Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. Yan po mga kabunyog, sinabi na rin ni Senadora Risa Hontiveros na magkakaroon sila ng pagdinig dito sa Senado laban dito kay Quiboloy at aanyayahan na din nila itong kasamahan niya na galing Amerika para tumistigo laban sa kanya. Wala na talagang ligtas itong si Quiboloy kung noon nahirapan ang Senado at si Senadora Risa na patawagin at padaluhin itong si Quiboloy sa kanilang pagdinig. Ngayon wala nang kawala si Quiboloy, kahit ayaw niyang dumalo wala siyang magagawa kundi pumunta at harapin ang nalalapit na paggisa sa kanyan sa Senado. Nakakanabik ito mga kabunyog at magandang balita rin ito sa mga nabiktima nitong si Quiboloy, naway mabigyan na ng tuluyan ng hustisya ang mga inabusi nitong manyak na pastor. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po kayo mga kabunyog. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.